Eugene Dakanay. Magandang araw. Good morning po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay meron tayong unang discussion para i-challenge yung ating mga pananaw, yung ating mga paniniwala, lalong-lalo na tungkol sa kalooban ng Diyos ng kaligtasan. Today we will discuss the topic harder times, harder choices. Life is full of choices, katulad ng sinasabi ng kasabihan. Harder times, mas maraming harder choices na gagawin natin. Bago tayo pumunta dito ay kausapin muna natin ang Panginoon. Magdasal tayong lahat. Ama, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito dahil ikaw, Panginoon, ay naglaan ng oras para sa amin na magtipon online. Itinataguyod mo, Panginoon, ang mga ganitong pagtalakay, ang ganitong meetings dahil ang kalooban mo ay gusto mong malaman ng nakakarami, malaman ng lahat. Kaya nga ikaw, Panginoon, ay magpala ng aming mga pag-uusapan, ng aking bibig, ng aking mga salita, at ng mga pandinig ng bawat isa. Iyong biyayaan kami ng karapat-dapat na mga salita. Kaya nga linisin mo ang aming mga puso, linisin mo ang aming mga isipan ng iyong biyaya ngayon upang maging karapat-dapat kami sa lahat ng aming mga pag-uusapan, sa lahat ng aming mga sasabihin, at sa lahat ng aming mga maririnig. Ikaw, Panginoon, ang maitaas, ang kaligtasan mo, ang tanggapin dahil ang iyong mabuting balita ay pag-uusapan ngayon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang topic na harder times, harder choices ay bunsod ng ating kalagayan dahil sa COVID virus. Katulad ng nasabi ko kanina, ang ating buhay ay punong-puno ng pagpili. Simula pa nung tayo ay isilang, tayo ay consciously or unconsciously, knowingly or unknowingly making choices of our own. Tayo ay namimili ng mga gagawin, ng mga sasabihin, kung paano tutugon, at iba pa. May mga maliliit na ating pinagdidesisyonan. May mga maliliit na pagpili at meron ding malalaki. Pero dahil sa pagsubok na tinatawag na COVID, ay mas maraming mga pagpili na napakahirap nating gawin. Madaming mga pagbabago sa ating mga buhay, maraming mga pagbabago na nakakaapekto sa ating mga pagpili. At madalas pa nga, ginagawa nitong mahirap mamili. Katulad lang ng mga kurso o kaya naman pagpapatuloy sa pag-aaral o hindi. Magtatapos ba o hindi? Siseryosohin ba yung pag-aaral o hindi? Tatanggapin ba yung trabaho na ito o iyon? Pupunta ba doon o hindi? Magpapabakuna ba o hindi? Sinovac ba o Pfizer? Maniniwala ba talaga tayo sa COVID? Talaga ba na totoo ang COVID? Ang lahat ng ito ay choice ang magdidikta sa atin. Siyempre, maganda na ang ating mga choices ay informed or based sa marunong na mga basihan at mga batayan upang ang ating mga pagpili ay hindi para sa ating kapahamakan kundi sa ating kaligtasan. Pero masyadong totoo ang pagpili. Kahit nga yung mga isusuot natin ay ating pipiliin. Kahit na nga yung ating mga sasabihin. Kahit na nga yung iyong pagdating dito sa online meeting na ito ay iyong pinili. May mga pagpili na tinatawag na excuses, mga palusot, o kaya naman mga malalamya na mga
pangangatwiran. Sabi dito ni Danny Johnson, excuses are well-planned lies. Ang pagsasabi ng totoo o ang pagsasabi ng kasinungalingan ay pinipili. Kaya lang, ginagawang makatwiran ang pagpili ng kasinungalingan dahil ito ay tinatawag na excuse or excuses. Sa ating pagpili ay ipinapangatwiran natin na hindi natin kaya, na tayo ay puno na tayo ay pagod na tayo ay walang alam at iba pa. Kaya ang mga tao ay pinipili na lamang nila na gawin yung kahit alam nila hindi dapat. Ang ating pagpili ay nakabatay sa kung gaano kahalaga yung ating mga gagawin, yung ating mga sasabihin, yung ating mga pipiliin. If it is important to you, you will find the way. If not, you'll find an excuse. Napakabilis na sabihin, hindi ko kaya kung hindi mahalaga sa iyo yung isang bagay. Maglalaba ako. Matutulog kasi ako dahil puyat. May pinababantayan kasi sa akin. At iba pa. Kahit na alam natin na hindi naman sila mga totoong dahilan dahil sila ay mga excuses lang. Pero may mga choices tayo whether ito ay nagbabalat kayong excuse na pwedeng magkaroon ng domino effect sa iba pang kalagayan ng buhay natin o hindi lamang pang kasalukuyan kundi pang hinaharap. Your choice creates a chain reaction for better or for worse ngayon at sa iyong future. Ang pagpili or choice ay singtanda ng tao mismo. Ang unang mga tao na binigyan ng kalayaan na mamili ay si Adan at si Eva. At alam natin yung kwento. Sa Genesis 2 verse 16 to 17, and the Lord God commanded the man, saying, you may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. So nandito yung word na but. Binigyan sila ng kalayaan na kumain sa lahat ng puno sa hardin. Subalit ngunit pero bagamat. But, sabi niya, from the tree of the knowledge of good and evil, don't eat. Kasi kapag kumain ka doon, ikaw ay mamamatay. Binigyan sila ng kalayaan na kumain. Alam nila kung ano ang mangyayari sa kanila kung kumain sila o kung hindi sila kakain. Pero ano ang nangyari? The rest is history, ika nga. At alam natin, dahil ang tawag dun sa sumunod na hakbang nila to eat of the forbidden tree or from the fruit of the forbidden tree, alam natin na kamatayan yung kinasadlakan nila. Ito yung tinatawag na the fall or temptation of man. Nung ang kanyang malayang pagpili, informed kasi sinabi sa kanya ng Panginoon kung anong mangyayari sa kanya, ay namili ng mali para sa kanyang kalagayan at para sa kanyang hinaharap. Lahat tayo ay nakagawa ng ganitong maling pagpili. Isaiah 55 verse 6 o verse 8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Ang pagpapatuloy na pagbagsak ng tao sa maling pagpili, kahit na alam niyang mali, ay prinblema ng Panginoon ng malaki. Hanggang tumabot sa Isaiah 55 yung kwento na kung saan ang lahi ni Adan, mankind, particularly the Israelites, the Jews here,
ay nagpabalik-balik sila sa pagbagsak. Nagpabalik-balik sila sa maling pagpili. Pero nandito pa rin ang Panginoon na pinipili niya silang paliwanagan, sabihan. At ang sinasabi niya, your ways are not my ways. Your thoughts are not my thoughts. Kapag susunod kayo sa akin, iba yung magiging resulta ng inyong gagawin. Kapag susunod kayo sa mga gusto nyo lang, sa inyong mga kaisipan lang, iba din yung magiging resulta kaysa sa pagsunod ninyo sa akin. Isaiah 55 verse 6 to 7. Sinabi ng Panginoon, seek the Lord, call upon Him. So ito yung kanyang sinasabi sa mga taong namili ng mali, namili ng hindi tama ayon sa kanyang sinabi, at dahil doon mayroong kapahamakan para sa kanila. Pero nagbabala pa rin ang Panginoon. Alam niya kung ano yung mangyayari sa kanila, alam niya kung saan sila patutungo. The wicked, sabi niya, let the wicked forsake his way, the unrighteous man his thoughts, let him return to the Lord. Ito yung problema ng maling pagpili. Lumalayo yung tao sa Panginoon. Hanggat sa hindi na niya masumpungan yung daan pabalik. At ang general term sa kalagayan ng ganong uri ng tao is lost. Pero ang Panginoon ay palaging nagbubukas ng pag-asa. Kung iyo lamang tatalikdan ang iyong daan at ang iyong mga kaisipan na siyang iyong sinusunod, na siyang nakakapangyari sa buhay mo. Sabi niya, at manumbalik ka sa Panginoon. Magkakaroon ng pagbabago dahil ang Diyos ay magbibigay ng pardon o kapatawaran dahil siya ay mayaman sa habag. Seek, call, forsake, return. Ito ay mga imbitasyon ng Panginoon na pwede mong piliin. Pwedeng piliin ng kahit sino. Walang malayo na masyado. Walang nakagawa na ng napakaraming kasalanan at napakalalaki ng mga kasalanan na hindi na siya matatanggap. Basta kaya niya na hanapin ulit ang Panginoon at pahalagahan, tumawag sa Panginoon at magdasal sa Kanya. Iwanan niya yung kanyang daan, yung kanyang mga paraan, yung kanyang mga nakagawian at manumbalik siya sa Panginoon na mayroong habag at sa Diyos na mayamang nagpapatawad. Pagpili. Tayo yung mamimili ng kung ano ang ibibigay sa atin ng Diyos. Itatakwil ba tayo? Pipiliin natin yun. Patatawarin ba tayo? Pagpili pa rin natin ang masusunod. Sa Luke 14 verse 16 to 17, nung dumating ang Panginoong Hesus ay nagbigay siya ng maraming mga talinghaga tungkol sa kung paano ang Panginoon ay nakaunat yung kamay niya at iniimbitahan niya yung maraming mga tao, yung lahat ng mga tao para sa kanyang kaligtasan. At dito ay nagkwento ang Panginoong Hesus tungkol sa piging. Isang piging ang inimbita ng isang mayaman tao para sa lahat. Nagbigay siya ng mga imbitasyon bago yung petsa. Pero, sabi niya dito, basahin natin. A man once gave a great banquet and invited many. And at the time for the banquet, he sent his servant to say to those who had been invited, come, for everything is now ready. Nakahain na lahat. Kayo ay naimbitahan na noon, kayo ay dumating na. Kayo ay pumunta na. Sa verse 18 to 20, but they all alike began to make excuses. Imbis na sila ay magpaunlak dahil sila ay nasabihan na prior dito sa date at petsa ng party, gumawa sila ng excuses. Hindi nila pinaghandaan, hindi nila pinahalagaan yung imbitasyon, yung piging, yung appointment ng mayaman. Pero ito ay kwento tungkol sa Diyos. Ang appointment ay ang kaligtasan, ang pagpasok sa kanyang kaharian, sa buhay na walang hanggan, sa kapatawaran ng kasalanan. Pero imbis na piliin ito ng mga tao dahil lahat ay inimbitahan, gumawa sila ng mga palusot, ng mga malalabnaw na mga
eksplanasyon o paliwanag. Excuses, di ba? Na ang sabi kanina ay nagbabalat kayong mga kasinungalingan. Ano ang mga excuses ng iba? I have bought a field and I must go out and see it. Please have me excused. Bumili ako ng bukid at bibisitahin ko, sabi nung isa. Ito yung kanyang palusot. Sabi naman nung isa, I have bought 5 yoke of oxen and I go to examine them. Bumili ako ng 5 pares ng baka at akin silang um, titingnan. Susubukan. Sabi naman nung pangatlo, I have married a wife and therefore I cannot come. Ako ay kakakasal lang at hindi ako pwedeng dumalo sa piging. Lahat ng kanilang mga sinabi, lahat ng kanilang excuses ay para sa pansamantalang bagay, para sa natural at pisikal na bagay. At hindi nila alam kung ano yung kanilang tinatanggihan. Sinabi sa kanila ng Panginoon na merong piging. Inimbitahan sila bago mangyari yung araw na ito. At ipinaghanda sila ng Panginoon. Pero hindi sila naghanda para dito. Ang kalooban ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon ay hindi mangyayari dahil hindi nila yun pinili. Mas pinili nila yung kanilang mababaw na excuse. At ganito pa din yung nangyayari kahit sa panahon natin. Meron pa ring maraming excuses ang mga tao upang baliwalain nila yung imbitasyon ng Panginoon ng kaligtasan. Ikaw, ano naman ang iyong palusot? What's your excuse? Nagsisimula sa ganito ang mga excuses ng tao. I'll do it tomorrow. Siguro sa susunod na lang. Pero, di ba, hindi ko kaya. Mahirap. Masyado akong pagod. Naghihintay ako na maging madali na. Kapag naging madali na lahat. Saka na lang. Wala akong sapat na kakayahan. Hindi ako sapat na mabuti. Gagawin ko sana kung lahat ng ito ay mga kataga na mga sinasabi at binabanggit ng mga tao na paulit-ulit nating naririnig kapag pinag-uusapan na yung imbitasyon ng kaligtasan, yung imbitasyon ng pagtigil sa mali at sumunod na sa tama, yung imbitasyon na tunguhin na ang Diyos upang ikaw ay mapabuti, upang ikaw ay mapatawad at upang Kanya kang iligtas. Palagi nating naririnig yung ganito na halos nakakarindi na. At nadadagdagan pa yung mga excuses o mga palusot na ito. Mga pinaniwalaan nilang eksplanasyon at mga katwiran. Pero dapat ay konti lang. Ang problema ito ay nadadagdagan habang tumatagal ang panahon. Habang ang tao ay lumalayo sa kalooban ng Diyos. Habang ang mga tao ay nag-i-eksperimento ng kanilang sariling daan. At saan sila dadalhin? Sa mas marami pang excuses. This way, that way, or another way, or iba pa. No more excuses sana. Diba? Sana pag-isipan ng mga tao, sana pag-isipan mo kung ano ang ibig sabihin ng mabuting balita na naririnig mo. Mabuting balita na ang Panginoon ay dumating na, ang Panginoon ay namatay na, ang Panginoon ay nalibing at nabuhay na siya ulit almost 2,000 years ago. At inuunat niya pa din yung kanyang kamay sa atin upang tayo ay tanggapin niya. Kahit na di tayo katanggap-tanggap ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang plano. Diba? No more, I'll do it tomorrow. No more buts. No more I can't. No more it's too hard. No more I'm too tired. No more waiting for it to get easier. No more putting it off. No more I don't have enough. No more I am not good enough. Or no more I would if I. Kasi lahat ng ito ay excuses. But it's your choice.
Di ba? It's your choice. Totoo na mayroong tendency na tayo ay nilalansi at dinadaya ng kaaway. Kasi ganoon din yung ginawa kay Adan at kay Eva nung kaaway. Mayroong spirits na pwede tayong tinutukso. Mayroong spirits na pwede tayong binubulungan. O kaya naman mayroong spirits na pwede tayong pinapagawa ng alam nating hindi tama. Alam nating hindi ang kalooban ng Diyos yun at nakakasama. Hindi lamang sa ating sarili, kundi sa mas nakakarami. Pero we still fall prey. Kasi mas pinipili natin yun na para bang wala na tayong option. Sa choices, meron tayong option. Katulad nung unang mga tao sa Garden of Eden. Di ba? Hindi nila pinili yung bulong ng kaaway dahil wala silang pagkain. Sila ay nasa garden at ang pagkain ay umuulan kung sakali. Hindi nila pinili yung bulong ng kaaway dahil sila ay may sakit. Hindi, nasa peak sila ng kalusugan. Mahahaba yung buhay nila nung unang panahon. Hindi nila pinili dahil ang Diyos ay malabo, ang Diyos ay hindi nila kilala, ang Diyos ay walang relasyon sa kanila. Hindi, ang Diyos ay kasama nila. Ang Diyos ay pwede nilang kausapin anytime at ang Diyos ay pwedeng lumitaw anytime para sa kanila. Hindi nila pinili dahil hindi nila alam yung tama at mali. Sinabi na ng Diyos sa kanila, kapag pipiliin mo ito, ikaw ay mamamatay. Hindi nila pinili dahil nandun yung diablo at mas makapangyarihan siya. Makapangyarihan yung kalooban ng tao dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay kanyang natanggihan. Sa Mark 7 verse 8 to 9, sabi ni Jesus nung dumating siya sa mga Hudyo, you leave the commandments of God and hold to the tradition of men. Iniiwan ninyo ang mga utos ng Diyos. Kaya nyo siya nabibreak yung kautusan ng Diyos dahil nasanay kayo sa mga sinabi ng tao, sa mga itinuro ng tao, sa inyong mga ninuno, sa inyong mga magulang, sa inyong mga guro, sa inyong mga pinuno, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong kapwa. Mas pinangahawakan nyo yung kanilang mga sinabi kaysa yung aking mga utos. And he said to them, you have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition. Napakarunong ninyo na baliwalain yung salita ng Diyos, yung utos ng Diyos upang ang inyong maitatag ay ang inyong sariling sabit-sabit, ang inyong sariling tradition o yung mga bagay na gusto ninyo, yung mga values ninyo, yung kultura ninyo na based sa inyo, hindi nakabase sa kalooban ng salita ng Panginoon. Bakit nabibreak yung commandment? Kasi ang madalas na sinasabi ng madami is, tingnan mo nga yung madami, yan yung ginagawa nila. So, yun na rin yung gagayahin. Ang pinakamataas na kalooban ay yung majority's will, hindi yung will of God. At nung dumating ang Panginoong Hesus, ganito yung kalagayan ng mga tao. Lalong-lalo na sa kasalukuyan. Lilituhin o nilito na ng madaming mga guro, maraming mga mangangaral ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos, upang hindi na natin magawa. Dahil ang karamihan ay gumamit ng excuses at ang karamihan ay gumamit ng kasinungalingan na sandata ng kaaway upang hindi na natin matagpuan yung daan at magawa yung kalooban ng Diyos upang tayo ay maligtas. Dahil ang majority's will ay hindi yung will of God. What you do today determines who you will be tomorrow, sabi ni John Spence. Mag-iingat lang dahil anuman yung ating pinapayagan ngayon ay siyang magbibigay sa atin ng katalagahan sa hinaharap. Ano ka magiging sa hinaharap? Ano ang ginagawa mo ngayon? Pero mas higit pa, sabi niya, there are choices you will make today that will not only affect your tomorrow, but will determine your eternity. Ang iyong walang hanggan ay nakabatay sa mga pagpili na gagawin mo ngayon. Dahil ang mga ginagawa mo ngayon, ang mga pinipili mo ngayon,
ay hindi lamang naaapektuhan nito ang iyong kinabukasan, kundi kanyang itinatalaga ka sa isang walang hanggan. Heaven or hell, it's your choice. Hindi ito binibigay ng Panginoon dahil ang ginugusto niya, ikaw ay nandun sa kanyang piging. Inimbitahan ka niya sa piging niya, sa party ng Panginoon. Ang heaven, ang kanyang kaharian. So, ang kanyang kaharian o ang impyerno ay pinipili ng tao. Nakadepende yon sa iyong choice sa ngayon. But remember, God wants you at the banquet. Gusto niya tayo na makasama niya sa piging. Isaiah 1 verse 18, sabi ng Panginoon, long time ago kay Isaiah at sa mga Israelites, come, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool. Let us reason together. Alam niya na walang reason ang lies. Hindi makatwiran ang kasinungalingan at ang mga excuses ng tao ay nagbabalat kayong kasinungalingan. But then, God is very merciful and gracious na pinili pa din niya na imbitahan tayo sa table of reason. Kung merong reason, yung kasalanan, give it to me and you will be forgiven. All your sins will be forgotten. Basta lang merong makatwiran na dahilan. Pero walang lumapit sa Panginoon para ipagtanggol yung kanyang sariling kasalanan. There is no reason why. Diba? Kaya nga the greatest foolishness is to not do the will of God, to break His commandments. Lalong-lalo na kapag ito ay commandments na magdidetermine ng iyong hell or heaven, magdidetermine ng eternity mo. Sa Isaiah 44 verse 22, sabi ng God, I have blotted out your transgressions like a cloud and your sins like mist. Return to me, for I have redeemed you. Ito yung kalagayan ng Panginoon in Jesus. Diba? Ito ay prophecy tungkol sa Panginoong Hesus nung dumating siya. Siya yung God na nagkatawang tao. Anong dahilan kung bakit siya pumunta dito? Hindi lamang para pagalingin yung mga may sakit, hindi lamang maglakad yung mga pilay o kaya naman makakita yung mga bulag, kundi to blot out the transgressions and sins of men. Burahin ang mga pagsalangsang at kasalanan ng tao at makabalik sila to return to God na nagtubos sa kanila. Ang Panginoong Hesus ang Diyos na manunubos. Ang Diyos na sa pamamagitan ng kanyang buhay at dugo ay maaari ng malinisan o mabura ang mga kasalanan at pagsalangsang at siya yung daan upang makabalik yung mga ligaw. Mark 1 verse 4, yung pinakahuling propeta na nagpakilala kay Jesus, ito ang kanyang isinisigaw sa lahat ng mga taong makakarinig kay Jesus, sa lahat ng mga tao na makakakita kay Jesus nung kanilang generation. Sabi ni John the Baptist, sabi niya, John appeared, tungkol ito kay John the Baptist, John appeared baptizing in the wilderness and proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Itong si Juan Bautista na pinsan ng Panginoong Hesus ay kanya ding propeta. At ang ipinapangaral nito upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Misaya o manunubos ay ang tubig ng bautismo. Ang tubig ng bautismo ng mga taong nagsisisi. Baptism of repentance ang mga nagpapabautismo. Ito ay baptism para sa forgiveness of sins. Ang bautismo ay para sa kapatawaran ng kasalanan at ginagawa lang ito ng mga taong tanggap nilang sila'y makasalanan at kaya nilang magsisi o kaya nilang humingi ng tawad sa Panginoon at talikdan ang mga kasalanan ito. Ito ay choice. Pero ang Panginoon ay nagpadala ng propeta upang gawing ang choice ay clear, upang masimplify ang kalooban ng Diyos. Upang mapili nila yung choice na gusto ng Panginoon para sa tao. Kaya lang,
Maraming mga tao ngayon, ang alam nilang bautismo ay ganito, ang binyag ng mga bata, ng mga sanggol. Hindi makakapagsisi ang sanggol, hindi pwedeng manampalataya ang sanggol. Ang nagdidesisyon sa sanggol na katulad nito ay ang kanyang mga magulang dahil wala siyang sariling kalooban. Hindi niya pinipili na siya ay binyagan. Ang bautismo kasi ay hindi binyag. Ito ay tradisyon ng mga tao, ng simbahan. Ito ang bautismo na binabanggit at tinutukoy ni Juan Bautista, ang propeta ng Diyos. Hindi siya galing sa simbahan, subalit siya ay inatasan ng Diyos na ipangaral ang totoong bautismo. Kaya dito pa lang ay malaki na yung pagkakaiba. Yung tradisyon ng tao at naging batas na ng simbahan at ang kalooban ng Diyos tungkol sa bautismo. Not this. But again, it's your choice. Kapag meron ka ng kamalayan, kapag alam mo na yung tama at mali at naiintindihan mo na, it is your choice. It is either the tradition of men or the will of God. Hindi madali ang buhay natin ngayon. Pero huwag nating mas pabigatin ang mga bagay-bagay dahil sa maraming mali nating pagpili. Yes, we've befallen on harder times at the moment. At maaring hindi ito pansamantala. Pero pwede tayong magabayan sa ating mga pagpili kapag ibabase natin ito sa katotohanan at sa kalooban ng Diyos. Hindi lamang sa ating mga pansamantalang mga pagpili during harder times, kundi sa mga pagpili natin na makakapekto sa ating walang hanggan. Katulad ng ating mga napag-usapan. Harder times? Yes. Harder choices? Yes and no. Depende na lang kung saan ibabatay ang ating mga decisions upang ang ating mga decision making ay maging makabuluhan, kapaki-pakinabang at makakatulong sa atin. Hindi lamang sa ating mga pangkasalukuyan at pansamantala, kundi sa ating mga panghinaharap at walang hanggan. Salvation, it's your choice. May kinalaman yung baptism at repentance. May kinalaman yung iba pang sinabi ng ating Panginoong Hesus. It's your choice. Heaven, hell, it's your choice. Ama, nagpapasalamat kami sa iyong kalooban na napag-usapan namin. Ang salita mo ay malinaw, ang salita mo ay makapangyarihan, at ang katotohanan mo ay nagpapalaya pa rin. Hindi lamang sa aming mga problemang pangkasalukuyan, subalit sa aming suliraning panghinaharap at walang hanggan. Salamat sa iyong kapatawaran, salamat sa iyong plano, salamat sa iyong paraan. Mabuti na lang, Panginoon, ikaw ay nagsalita. Ikaw ay buhay na pwede naming tawagan at pwede kang tumugon upang ang mga salita mo ay makonfirm sa amin. Tulungan mo kami upang ang aming mga pananampalataya sa salita mo ay matranslate sa obedience namin upang magawa namin ang kalooban mo at ang kaligtasan mo ay tanggapin namin. Kung sino man ang nangangailangan ng iyong kaligtasan ngayon, bigyan mo sila ng malinaw na pag-iisip upang kanilang mapili ang kalooban mo at masunod kanila para sa kanilang kaligtasan. Huwag mo silang pabayaan na dayain ulit nila yung kanilang mga sarili at paniwalaan ang kanilang mga daan, lalo na kapag ito ay malinaw na labag sa iyong kalooban, ay tama pa din. Maraming salamat sa iyong biyaya dahil ikaw ay nagpapaalala at nagbababala, dahil ikaw ay nagmamalasakit. Salamat sa iyong kaligtasan, salamat sa iyong pagliligtas. Purihin ka at itinataas ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So maraming salamat po sa inyong pagtunghay ulit, at kapag meron tayong mga kaibigan dito na matagal na nilang naririnig yung ating mensahe ng mabuting balita, hindi lamang ng
kamatayan ng Panginoong Hesus at ang kanyang pagkabuhay na muli, kundi yung kapatawaran na idinulot nito at yung pagtanggap ng bagong buhay sa Espiritu Santo. Kapag naintindihan mo na ito at narinig mo na siya, ano ang nangyayari sa atin upang hindi natin siya gawin at tanggapin? Bakit tayo nag-aatubili? Bakit tayo nagpipigil? Ating examine yung ating mga sarili. Kung tayo ay may mga kaibigan dito na inimbitahan, i-follow up po natin ang mga kaibigan natin upang sila ay mas lalong maliwanagan at makapag-decide for salvation. Tomorrow, today, this week, the sooner, the better. So maraming salamat po. At tayo ay palaging maghanap ng opportunity to talk to people about salvation, to talk to people about the good news, at to talk to people about choices for their eternity. So God bless po sa ating lahat at tayo po ay magkita-kita mamaya sa ating communion meeting. The same God who makes the planets spin